Magandang araw sa ating lahat. Narito ako at ang aking mga kagrupo upang talakayin ang aming paksang napili, na kung saan ito ay tungkol sa epekto ng gender-based violence sa pisikal at psychological na mga miyembro ng LGBTQ+ sa Mindoro State University. Ang ikalawang bahagi ng aming konseptong papel ay rational. Taos-pusong pinag-aralan ng mga mananaliksik ang usaping ito at mariing napili upang mabigyan ng pansin ang mga sigaw ng nagkukumahog sa katarungan. Hindi may kukubli na bunsod ng pangdaigdigang lockdown ay mas maraming tao ang naaabuso at naabuso sa mismong kanilang tahanan batay sa kanilang kasarian. Sa paksang ito, mas lubhang mauunawaan ng lahat na hanggang ngayon ay patuloy na umiiral ang iba't ibang karahasan na nag-uugat sa kasarian o ang tinatawag na gender-based violence, lalo na ang mga kabilang sa LGBTQ+ community. Naniniwala ang bawat mananaliksik na ang ganitong usapin ay dapat maging bukas at mulat sa kamalayan ng bawat individual upang wala nang maiwan sa laylayan at tuluyang maalis ang busal sa mga bibig ng minsan ng pinatahimik ng kalupitan. Ang layunin ng aming konseptong papel ay hindi matatawaran ang kahalagahan ng paksang ito, sapagkat mas nabibigyan natin ng lakas ng loob ang bawat kasarian na humarap sa maraming tao, kung ano man ang kasarian na mayroon ng walang pang-aangkin o karahasang lumalaganap. Una, layunin din ng pag-aaral na ito na matukoy ang mga epekto ng gender-based violence sa aspetong pisikal at psychological ng mga mag-aaral na kabilang sa LGBTQ+ community. Sa madaling salita, ang pag-aaral na ito ang makakatulong upang matigil ang karahasang nangyayari sa ating lipunan, lalo na sa mga LGBTQ+ community. Pangalawa, nais ding mabigyan ng hakbang ang mga taong naging biktima ng karahasan at bigyan ng boses ang mga ito sa pamamagitan ng karunungan at kamalayan na naglalayong iahon sa masalimuot na kalagayan ang bawat mamamayan sa ating lipunan. Ako si John Harold C. Oseta na nanggaling sa BTB TED 2B2 Automotive. At ngayong araw ay aking tatalakayin ang huling tatlong layunin ay mabibigyan ng kasagutan ang mga sumusunod na katanungan. Una, ano-ano ang pananaw ng mga mag-aaral patungkol sa gender-based violence sa aspetong pisikal at psikologikal? Ang ilan sa mga pananaw ng mga mag-aaral patungkol sa gender-based violence ay nararapat na itong matigil sa lalong madaling panahon. Nararapat na din na palakasin ang loob ng mga nabibiktima na huwag matakot magreklamo kung sila ay nakakaranas nito. Pangalawa, paano nababago o nananatili ang pananaw ng mga mag-aaral patungkol sa gender-based violence sa mga kaanib ng LGBTQ+ sa aspetong pisikal at psychological? Palagay ko, nababago ang pananaw ng mga mag-aaral patungkol sa gender-based violence sa mga kaanib ng LGBT kapag sila mismo ay nakaranas ng ganitong pangyayari mula sa kanila. Dahil aaminin man natin o hindi, ay meron din ilang sa mga kaanib ng LGBTQ ang gumagawa ng violence na ito. Karamihan sa kanila ay mga gay o bakla na kung minsan ay malimit silang nagpapapansin sa mga lalaki at minsan ngay hinahaplos nila ang mga ito. At ito ay nagdudulot din ng masamang epekto sa kanila sa aspetong pisikal at psychological. Ngunit mananatili sa kanilang pananaw na mali ang paggawa ng gender-based violence sa mga kaanib ng LGBTQ kapag nanaig sa isip nila na hindi naman lahat ng kasapi ng LGBT ay ganon ang pag-uugali. Ang dami din sa kanila ang mababait at ang hangad lamang ay matanggap sila ng ating lipunan. Pangatlo, paano nababago o nananatili ang pananaw ng mga mag-aaral patungkol sa gender-based violence sa mga kaanib ng LGBTQ+ sa aspetong pisikal at psychological? Sa tingin ko, kaya nagkakaroon ng iba't ibang pananaw ang mga mag-aaral ay dahil kagaya na lamang sa aking nabanggit sa ikalawa, ay may iba din talaga sa mga hindi kaanib ng LGBT
ang nakakaranas nito. Marahil ay pamilyar kayo sa mga sinasabi ng ibang gay sa mga lalaki na psst, pogi, 150, kahit ito ay sabihin nilang pabiro lamang. May iba din sa mga kalalakihan ang hindi ito ikinukonsiderang biro. At may iba din sa mga lesbian ang nagiging makulit at waring inaabuso na ang kanyang natitipuan sa laging pagsunod dito. Ito lamang ang ilan sa mga nakikita kong dahilan kung bakit may mga sang-ayon o isa din sa mga gumagawa ng karahasan sa mga kaanib ng LGBT. At ang ibang hindi sang-ayon dito ay marahil hindi pa nakakaranas ng kaharasan mula sa kanila. Ako si Jerome Bonking Cleope at narito ako upang talakayin ang unang talata sa aming panimulang haka. So marahil malaki ang epekto ng gender-based violence sa physical at psychological na miyembro ng LGBTQ+, sa kahit saang lugar, hindi lang sa mataas na paaralan ng Mindoro State University or Minsu, Calapan Campus. Masasabi natin hindi lahat ay mulat sa maaaring maging epekto nito sa isang tao at ilan lamang sa mga posibleng epekto nito ay ang trauma o takot, depresyon, pagbaba ng tingin sa sarili at panghihina ng katawan. Ang illegal na mangharas ng tao dahil sa kanyang kasarian, kahit na sinong tao, mapabata o matanda, at maaaring kabilang sa panghaharas ang sexual na panghaharas o ang hindi ka nais-nais na sexual na pagkilos, mga kahilingan para sa sexual na pabor, at iba pang sexual na pang-aabuso na ginagawa sa pasalita o sa pisikal na paraan. Ako si Trisha Ann Manuba at narito ako upang talakayin ang ikalawang parte sa aming panimulang haka. Ang psikolohikal at pisikal na pagdidiskrimina sa mga miyembro ng LGBTQ+ na estudyante ng Mindoro State University ay maaaring makapagdulot ng trauma o takot at maaaring humantong sa pagtigil ng biktima sa kanyang pag-aaral. Marahil, ang pag-aaral o pananaliksik na tulad nito ay makapagbibigay kamalayan sa bawat isa batay sa mga seryosong epekto ng gender-based violence at kaalaman sa mga kaugnay na batas na kung saan ito ang mga umiiral na patakaran laban sa panliligalig at karahasan na nakabatay sa kasarian. Bukod pa rito ay mabibigyang pansin ang pagkakaroon ng sapat na impormasyon ng bawat individual sa maaaring maging tugon sa pagsugpo sa karahasan batay sa kasarian. Survey ng Sanggunian. Ano nga ba ang LGBTQ? Ayon kay Bianca Joy Sanchez, ang LGBT ay tumutukoy sa lahat ng tomboy, bakla, bisexual at transgender. Ang LGBT community ay laganap na sa buong mundo. Nang dahil dito ay nauso ang same-sex marriage na kung saan maaaring ikasal ang dalawang babae maging ang dalawang lalaki. Subalit naaprobahan ito sa ibang lugar ay mayroon pa ring hindi matanggap ito. Ito ay naging isa sa mga rason ng pang-iinsulto sa mga LGBT. Mga rason kung bakit o ano nga ba ang posibleng mangyari na isinulat ni Joshua May Dadis. Sa panahon ngayon, ang LGBT ay sobrang lawak na sa ating komunidad. Dahil sa paglantad ng LGBTQ sa komunidad, nakaranas at nararanasan pa rin nila ang pamumuna, diskriminasyon, pang-aabuso at pananakit. Sa madaling salita, sila ay nakakaranas ng tinatawag nating bullying. Ano nga bang nangyayari sa mga tao na nakasama sa komunidad ng LGBTQ? Pag sila ay nabubuli, katiyakan ang mga LGBTQ na kabataan. Isa ay ang pananakit sa sarili. Sa pagsalita o gawang pananakit, mas mataas ang tsansa sa mga kabataang LGBTQ ang saktan ang kanilang sarili ayon sa Mental Health America. At pagpapakamatay ay isa na rin. Maraming posibilidad na maaaring mangyari sa isang tao pag siya ay nakaranas ng bullying, particular na ang mga kabataang LGBTQ. Ang bullying ay maaaring tumapos sa buhay ng isang tao o makasira ng malaking parte sa buhay ng tao. Kaya tigilan ng bullying, katulad nga ng isang kasabihan na huwag mong gawin sa iba
gagawin nila sa'yo. Ano nga ba ang epekto ng bullying sa edukasyon na isinulat naman ni Nico Obitinario? Isang napakahalagang aspeto sa buhay ang naapektuhan ng dahil sa pang-aalipusta sa isang LGBTQ community. Ito ay ang edukasyon. Karamihan sa mga baklang mag-aaral ay hindi na pumapasok sa eskwela dahil sa matinding pangiinsulto na natatanggap ng mga ito. Kinilala na rin ang LGBTQ community bilang isang pumapangalawang isyu sa pinaka-importanteng sakuna sa bansa dahil sa pagkasira ng buhay ng isang tao, hindi lamang edukasyon, kundi pati buhay nila. Pagkawala na rin ng pinag-aralan hanggang sa pagkawala ng trabaho, ito ang madalas na sinasapit ng mga miyembro ng LGBTQ community. Dahil sa panunukso ng marami ay buong buhay ng tao ang nasisira. Ano naman ang epekto ng bullying sa komunidad ng LGBTQ? Na isinulat ni Georgina Marie Moya, depresyon. Matinding depresyon ang madalas na bumabalot sa bawat mamamayang kabilang sa LGBTQ. Hindi biro ang kanilang pinagdadaanan. Kung kaya't minsan nauuwi ito sa suicide o di kayo nakikisa na rin ang mga ito sa mapanirang mga tao. Nakikita ba ito ng mga mapang-api? Nakikita mo ba? Naiisip mo bang libu-libong buhay ang nawawala ng dahil sa simpleng pang-aasar sa mga taong iba ang pananaw? Wala bang nakakakita o sadyang wala lang talagang pumapansin? Narito naman ang kung ano ang dapat nating gawin. Maging masaya tayo para sa kanila. Isinulat ni Cresley Arenas. Ang LGBTQ ay ang pinakamaraming porsyento na nagtatangkang magpakamatay kumpara sa ibang kabataan. Ang lahat ay kinakailangan buksan ng isipan at magkaroon ng pangunawa na ang pagkakaroon ng kakaibang kasarian ay ayos lang basta sila ay walang tinatapakang tao. At masaya sila kung ano sila. Minsan kailangan lang nila na may tatanggap sa kasarian nila. Sa kasarian na mayroon sila. Kaya wag natin silang husgahan at bigyan ng mga komentong alam nating magdudulot sa kanila ng masama. Pagkatapos ng lahat, sila ay tao rin lamang kagaya natin na mayroong karapatan at dapat nating respetuhin. Ako nga pala si Aguilar Jamsi ang magtatalakay sa inyo ng aming metodolohiya. Ang kabanatang ito ay binubuo ng disenyo at instrumentong ginamit sa pag-aaral. Ang aming napili ay deskriptibong metodolohiya na kung saan nakatuon ito sa salubin at damdamin ng mga mag-aaral na miyembro ng LGBTQ ukol sa epekto ng gender-based violence sa pisikal at sa kanilang psychological. Ayon nga kay Bess, ang 2003, ang deskriptibong disenyo ay tumutukoy sa kalagayan at pagkakaugnay ng mga practice na nagaganap, paniniwala at proseso. Napili namin ang deskriptibong metodolohiya na kung saan gumagamit kami ng questionaryo upang makakalap ng mahalagang datos. Naniniwala kami na ang mga questionaryong ibabahagi ay magbibigay sa amin ng linaw at pansin hinggil sa epekto ng gender-based violence sa LGBTQ sa kanilang pisikal at psychological. Ang mga makakalap na datos, opinyon at impormasyon mula sa iba't ibang hanguan at mga respondante ay bibigyan namin ng pag-aaral at interpretasyon. Ang mga napiling respondante ay ang mga piling 40 mag-aaral na miyembro ng LGBTQ mula sa Mindoro State University. Ang napiling respondante na 40 ay gagamitan namin ng random sampling. Naniniwala kami na ang mga tanong na nakapuloob doon ay angkop sa kanilang naranasan, kung kaya naniniwala kami na makapagbibigay sila ng tamang sagot na makatulong sa pagpapayaman at pagpapayabong ng aming pag-aaral.